Nasaan na si Leon ngayon at gaano ba siya kalakas? Good evening po, Ms. Pinky. Meron tayong update regarding kay Super Typhoon Leon. Ito ay huling namataan 215 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes as of 4 in the afternoon. Taglay nito ang hangin na 185 kilometers per hour malapit sa kanyang mata at may gustiness hanggang 230 kilometers per hour. At kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At base pa rin sa ating latest track, tinatahak pa rin po nung sentro nitong si Bagyong Leon ang Batanes. Maaring pinakamalapit po yan ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 4 sa may Batanes. Signal number 3 naman sa eastern portion ng Babuyan Islands at sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, northern portion of Isabela, buong Apayao, Kalinga, northern and eastern portions of Abra, Ilocos Norte at eastern portion of Mountain Province. Habang signal number 1 sa rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora at northeastern portion of Tarlac. At kapag po ito ay super typhoon pa rin habang lumalapit dito sa may Batanes, posible pa rin tayo magtaas ng signal number 5. Ito mga may areas po na may signals number 4 and 5, sila yung posible makaranas po ng matitinding lakas po na hangin na posible makasira po ng mga puno at mga pananim at posible rin makasira ng mga bahay, maging yung mga hindi po yari sa pawid or sa kahoy. Samantala yung may signals number 1 and 2, possible pa rin yung mapabusong hangin at some point, posible rin makasira ng mga may hinang struktura at yung maliliit na mga pananim. Samantala, yung mga pag-ulan natin, nakafocus pa rin dito sa may northern and central portions of Luzon. Epekto po yan nitong si Bagyong Leon. Intense to torrential rains ang aasahan within the next 24 hours sa Batanes and Cagayan. Habang meron tayong heavy to intense na mga paulan hanggang bukas ng hapon sa Ilocos Provinces, Apayao, Abra, Isabela, hanggang dito sa may Calamian Islands, Occidental Mindoro at lalawigan ng Antique, habang moderate to heavy na paulan ang mararanasan naman sa Kalinga, Benguet, Mountain Province, La Union, Pangasinan, and Negros Occidental. Kaya lagi po magantabay sa ating mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Mag-ingat din sa banta ng baha at landslides. Benison, Yes, tinitingnan ko yung track ni Super Typhoon Leon, walang landfall? Kung yung center po ang pagbabasihan na maliit pa yung chance, pero yung eyewall po, parang tumatama na dito sa ngayon sa may Batanes, Babuyan area. I see, okay. Ang sabi mo, posibleng tumaas pa sa wind signal number 5 Yes, ang ilang lugar. Anong mga lugar ito at kailan? Yung pinakamalapit po dun sa dadaanan niya, itong Batanes, so most likely dun lamang po. And then other areas like Babuyan and then northeastern Cagayan, number 4 and number 3 po tayo. Oo. So, malakas siya. That's why it's described as super typhoon. Apo. Dahil nga ang gustiness niya is 230 kilometers per hour. Apo. At yung kanyang galaw ay 20 kilometers per hour. Hindi ito mabilis at hindi din ito mabagal. Average po for Oo. Ibagyo. Opo. Ano yung asahan nating track niya, let's say, in the next 24 hours? Within 24 hours, aangat po siya ng pakaliwa. So patungo siya sa direksyon ng Batanes and then dito sa may timog na bahagi po ng Taiwan by tomorrow morning po. Pero Benison, yung tatama ba sa Batanes ay kumbaga yung band o yung perimeter na lamang nitong si Leon? Yung tatama po sa Batanes, parang eyewall po, no? Ito yung area kung saan pinakamalalakas talaga yung hangin. Yung mata, yun po yung area na kalmado actually, but yung eyewall, yun yung pinakadelikado. Kaya't kailangan mag-ingat ang ating mga Opo. kababayan. Maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist, Benison Estareja.